Hi guys, for today's video, ayun, mamamasyal tayo. Hindi pala, papasok tayo sa aking trabaho, sa aking part-time job. Pero since maganda naman ang panahon, maglalakad na tayo. Kasi actually may araw. So yung araw nakatulong para bumaba yung temperature niya. Bumabagsak yung yellow sa ano. So to guys, papakita ko sa inyo yung paligid dito sa area na to sa palaruan ng mga bata. Ayun guys, papasok tayo sa ating trabaho, sa ating part-time job. Kaya hindi na ako nag-antay sa mga kasama ko na sumabay sa sakyan nila. Kasi kaya naman na dahil hindi nagaano malamig. Tsaka wala masyadong yellow doon sa dinadaanan ko. So sana magtuloy-tuloy ito guys hanggang summer, na since ko na malapit na ang summer. So kaya ngayon maganda na, tingnan mo naman dito sa paligid. Yan, no? So dito ang medyo ano pa siya guys, may snow pa yan sa loob. Ayan. Ito kawawa mga puno, pero pagdating ng summer guys, ito mga puno na to babalik din ang sigla nila, yung mga green, mga dahon. So babalik na mga yan pagdating na ng summer. So ito yung paligid ng Melfort City. Maliit lang to guys, itong Melfort City. So sa part ng Saskatchewan. So maliit lang siya. So ayun, walkathon na tayo, exercise. Kahit pa paano makapag-exercise tayo, mapagpawisan man lang ng konti. So ayun, maganda rin naman kasi meron na siyang araw. So makakapaglakad na, hindi katulad ng mga nakaraang buwan, like nung December and January, negative 30 talaga. So nakapaglakad naman ako dahil negative 30. So sa ngayon medyo okay naman siya. Kayang-kaya na kasi negative 2, negative 5 lang naman. Minsan nagpa-positive pa siya, kanya nag-positive siya. So kaya pa siyang lakarin. So, kaya maganda ang panahon. So ayan, look. So mamayang gabi sana, kasi may forecast na mag-snow bukas. Sana wag na mag-snow para makapaglakad-lakad na ulit. Mahirap kaya na maglakad na nag-snow. Buti nga ngayon, mabilis matunaw yung snow, mag-positive lang. Ang bilis mag-melt ng ng yelo. Kita mo naman, oh. Dati makapal yung dinadaanan ko, makapal to. Ngayon, wala na. So, ito yung place ko. Tapos andun yung co-op, yung sana ko nagpa-part-time job ng cleaning. So yan, part-time ko, 3 hours lang naman ako doon. So doon tayo. Ito lang ang buhay guys dito sa Canada. Kailangan magsipag ka lang talaga, dahil kung hindi ka magsipag sa pag-ano ng trabaho, walang mangyayari kung isang trabaho lang ang asahan mo. Tapos ang ano pa dito guys, yung cost of living naman dito, yung rentals medyo mababa. Pero pagdating naman sa pagkain at iba pa mga expenses, mga internet, iba pa mga bills, mataas. Kasi ang tax dito guys is sa 11%. Parang sa BC na rin, sa Victoria, sa British Columbia, 12%. So ang pinakamababa lang guys na tax, kung gusto nyo lumipas ibang province na mababa ang cost of living, is yung sa Alberta.
Alberta guys is 5% lang ang tax doon. Kaya marami ding lumipat doon sa Alberta dahil nga yung tax nila doon mababa lang. Tsaka yung cost of living na din. Dito sa Saskatchewan, mataas na rin ang mataas na rin ang cost of living. Mataas din yung tax. Yung bilihin mataas na rin. Rentals lang talaga nagkakaiba pero unti-unti na rin nagtataas. So I guess yung dun sa area na yun, kung nakita nyo, ano yan, golf yan. So makakapal na dahon yan ng mga puno pagka summer. So meron din dyang maliit na lake. Kaya lang yung lake niya natabunan na ng yelo, matigas na. So yung malawak na yun. Dati dyan ako naglalakad papasok sa trabaho. Tapos yun yung golf yun. Tingnan mo, nagtubig dahil sa yellow. Ayan. So dahil sa yellow nagtubig siya, akala mo umuulan. Kaya ngayon pahirapan ang pagpasok ngayon sa pahirapan ngayon ang paglinis sa loob ng supermarket kasi madumi. Ito nga guys pala, itong Canalta Hotel, ito yung pinakamalaking hotel dito sa Milford. Yan. Meron naman doon yung mumurahin yung motel, yung hostel. So ayan guys yung Boston Pizza katabi ng Tim Hortons na kung saan ako nagtatrabaho. Ayan guys. Dito ako lumipat kasi para ako makakuha ng papel. Since nakakuha naman ako ng papel, so unti-unti ko nagpa-plan kung babalik ba ako o hindi. So since tumataas na rin ng dito, cost of living na din. So pinag-iisipan ko pa kung saan. So ito guys, Milford. Wala kang makikitang matataas na mga building dito. Wala kang mag-expect ng mataas na building sa mga gustong lumipat sa mga remote area. Ayan, yan ang golf. So sa remote area, asahan mo na yan. Wala kang makikitang matataas na mga building dito. Except sa mga yan. Tsaka yan, Liquor Loft. So the rest wala na. Ganito na makikita mo. This is Milford guys. Sa remote area. 2 hours mula sa Saskatoon. 3 hours naman mula sa Regina. Ayan. So ganun kalayo. So ang papasyalan mo malalayo. Oras ang pagitan. So balikan 2 4 hours. 3 hours naman sa Regina. Pag pupunta ka naman ng PA sa Prince Albert is 1 hour. So 2 hours balikan. Depende na lang sa takbo mo kung mabilis. Edi makakabalik ka agad. So ayun guys, malapit na ako sa aking papasok ang trabaho, sa aking part-time. So ayun guys, sa susunod muli, bye. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, guys, pa-subscribe na lang at click subscribe button para ma-update kayo sa aking mga susunod na mga video. Ayan guys, maraming salamat at bye.